are streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan. United Christian Artists of the Philippines. To unite Filipinos, create, influence, lead the Philippines to worship Jesus. A network of Filipino Christian artists and musicians. To honor God, to advance His kingdom through arts and music. An avenue of unity and camaraderie among Christian artists to produce Christian music from recording to publishing. Create live worship events, music workshops, broadcast radio programs on UCAP Radio. Produce TV programs for social media and TV partners TBN Asia, Light TV, Hillsong Channel, and Philippine Bible Society. United Christian Artists of the Philippines. Kami ay naririto, sama-samang magpupuri sa'yo. Isang katawan ni Kristo, mga tinubos ng isang dugo. Magmahal kami, yan ay nais mo. Magmahal ng pagmamahal na galing din sa'yo. Okay, sarang naman sa'yo, dahil lahat ay pagmamahal mo. Sa aming lahat na umiibig sa'yo, nawa ay masungan pagmamahalan. Dahil Diyos ng pag-ibig ang aming pinalikuran. Kami ay naririto, sama-samang magpupuri sa'yo. Isang katawan ni Kristo, mga tinubos ng isang dugo. Magmahalan kami, yan ay nais mo. Magmahalan kami ng pagmamahal na galing din sa'yo. Okay, sarang naman sa'yo, dahil lahat ay pagmamahal mo. Sa aming lahat na umiibig sa'yo, nawa ay masungan pagmamahalan. Dahil Diyos ng pag-ibig ang aming Magmahalan kami, yan ang puso, yan ang puso. magmahalan kami, Ng pagmamahal na galing din sa'yo. Okay, sarang naman sa'yo, dahil lahat ay pagmamahal
TBN Asia offers 24 hours of inspirational programming that appeal to a variety of people. Our programs include preaching, contemporary gospel music videos and concerts, health, fitness and lifestyle, children's educational shows, and animation. Our ministry aims to bring not only the good news through the TBN network to all of Asia, but to also bring God's love to the poor and the needy amongst us. Touch hearts, changed lives. You are streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan. Welcome to today's broadcast of UCAP TATNB, Tinapay at Tubig ng Buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Wala ba ako sound? Wala pala akong mic. Wala pa kami mic. Ako meron Okay na. Meron na kayong lahat. 5, 1, 2. Ay, Hindi nyo lang papansin, meron na Siguro. kayong sound, meron na rin kayong mic. sanay kaming naririnig eh. Good afternoon, everyone! Hello po, hello. Blessed Thank you, day. hello. Sa Mapagpalang mapagpalayang buhay. hapon po at mayanig na Mayan. araw sa buong Oo, Pilipinas. tama. Nagyanig nga. 5.8 na lindol po kanina ay naganap Grabe. sa Abra de Ilog sa Mindoro Oriental. Sa Sugon. Opo, sa Oriental. Oriental. Ang tagal nag-alarm ng cellphone ko eh. Oo, Yes, 5.8, 5.8 at marami ring sa Mount Bulusan nagkaroon din ng maraming 154 volcanic shock. So, nagkaroon din ng pagyanig yung mayong Bulusan. Sobrang init. Nagparamdam din ang mayon. At yung lindol kanina ay nagpagalaw po sa Manila Trends. Grabe. So, marami ng aftershock ang inaasahan. At kami po yung nagagalak dahil sa wala naman pong mga nasaktan. Salamat po sa Diyos sa pag-iingat ng Panginoon. At nakakalungkot man po, doon po sa City of San Jose del Monte, sa Bulacan po, nakikiramay kami doon sa 2 tao na sinawing palad. Una, yung driver nung truck na inatake sa puso at namatay siya na habang nagmamaneho, na-atake po. At dahil nawala na po siya ng control sa kanyang truck, inararo naman po nito yung mga nakapila doon sa ayuda. Grabe. So, may ilang mga sugatan, Sa community pero pantry. isa yung namatay. Hindi, Hindi. sa mismong malapit sa City Hall na ng Hindi. ng City of San Jose del Monte. Namimigay ng ayuda doon. So, Marami po bang nasugatan? Bishop? 7 yung sugatan pero yung isa, yung malubad 2 pero yung isa sinawing palad. So, bali 2 ang casualty. Yung pong driver na nagmamaneho na inatake sa puso at yung kanyang isa sa mga nasagasaan niya na naararo ay nawalan din po ng buhay. So, Grabe, nakikiusap po yung pamilya na tulungan na lang po sila sa ganitong kalagayan. Kung minsan talaga ang tadhana, biri mo, nanghihingi ka lang ng Oo, ayuda. Hindi mo akalain na yun na pala yung... Ngayon, natutulog lang di ba? Sino ba namang mag-aakala na ngayong panahon to, ilang milyon yung mamamatay dahil po sa virus na to. Grabe. Di pa naman natin to naranasan, di ba? Huling karanasan nito, 1900s pa, 100 years ago, 18, nung pong panahon ng Spanish flu. 50 million yung namatay na tao. Tayo ngayon, nasa ilang milyon na po ang mga namamatay. Nais po namin patunayan sa programang ito. Totoo po yung COVID, hindi natin minawalang bahala. Kaya mag-ingat po kayo. Palakasin po natin ang ating immune system para may panlaban po tayo. Ang pampalakas po sa immune system, vitamin C, vitamin B complex, vitamin D, yung init ng araw, alas 7 hanggang alas 9, no? Kailangan po yung pampalakas ng immune system yon. At vitamin C with zinc. Amen, opo. Yan. So, kailangan po yan to boost our immune system. Kasi marami pong tinamaan ngayon. Unang-una, hindi na umalis ng bahay. Pangalawa po, hindi na nag-exercise.
hindi na movable dahil lagi nga lang nasa bahay. Kaya ayun, humihina ang immune system kaya marami po ngayon ang tinatamaan, and sad to say, ilang Pilipino na rin, close to 17,000 na po ang sinawing palad po na inuugnay dito sa COVID-19. So, ganun pa man, kami po ay bumabati ng isang magandang hapon sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Let us pray na meron din pong low pressure sa Davao at sinasabi po ng Pag-asa, hindi naman daw po ito magiging isang likas na bagyo. Low pressure lang po na magsasani ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng kapuluan ng Pilipinas. At medyo makulimlim po kanina, makakapal na naman yung ulap, baka umulan po sa atin sa Novaliches papuntang Bulacan. Maitim na naman po yung ulap doon. At gayon pa man, kahit po umuulan, lumilindol, salamat po sa Diyos na tayo ligtas. Buenos dias, Espanya at Europa, maging ang United Kingdom. Good morning. Hello po sa inyo lahat ng mga nakatutok, nakatunghay at nakikinig. Ang araw po na ito na ipinagkaloob sa atin ay Amen. panibago na naman na kapahayagan mula sa Panginoon. Ayan, mabuhay-buhay naman tayo. Diyos ko, Ito po, bagsak. kape. Nantok! Nakakapaghang. Hindi, nabungaran ako ng balita na hindi ko alam. Mayroon palang nangyayaring ganun. Oo. Yung nasagasaan, nakakapang rin. Dalawang Nakapanlumo kababayan rin. natin. Yeah, pero bago lahat yan, magpa-good vibes muna tayo. Yes. Good afternoon sa aming mga taga Negros Occidental, syempre. Yes, syempre. Yung aming mga batch 1989. At Prestinatics pa yan. Yes, ating mga Prestinatics. Yan. At sa ating mga Woo! Di malapit nawawala. na ang Miss Universe. 69th anniversary Teka muna, ng Miss Universe. May kaagad. 9 Pasalamat muna tayo sa 16. matagumpay na virtual concert Mamaya. last Sunday. Bigla agad. Okay, go! Oh, Andito yes! na, good vibes Thank na you tayo. po sa Congratulations. mga nag-support, no? Grabe, ang dami. 300 plus yung Oo. naki-online last Sunday po. Yun actual. At marami ding Saan yun, Bishop? Kay sa online? virtual. Virtual. Yung ating concert. But, pambihira. Kumanta ka, hindi mo alam. Nakalimutan okay. mo na agad. Oo nga pala, may Yung ating virtual pala. Virtual pambihira. Yeah! Oh, yung virtual! Grabe! Yes! The greatest giver! Thank you po doon sa ating magaling na MC. No? Oo, taga saan Ating yung youth. Bishop? Yung MC na yun. Siyempre, isa sa mga kabataan natin. Salamat po sa ating MC Very, Very Alive. Siyempre, doon sa ating mga singer, katulad po ng katabi ko rito, si Kuya Zaldic Carlos. Thank you sa aking MTV. At si Ate Michelle Santiago, nakajuwit po ni Gab. Oo. Gab. Sinong Gab? Gab. Anak ni Lopez. Pastora. Gabi Pastora. Lopez. Corazon. Pastora Beato. Cory. Pastora. Beato. Oo. Yan. At syempre, yung mag-asawang Romel at ang kanyang may bahay na si Gibara ay umawit din po sa ating virtual concert. Oo. Salamat po. I-congrats sa din mga- natin si Brother Janelle dahil sa Yes. kanyang success Congratulations. God be the glory. Thank you sa opportunities. One Boys! Thank you, One Boys. Niyanig ni Kuya Si Janelle. Bishop ang na One lang Boys. ngayon. Yes, ang susunod na po si hinihintay. Bishop. Bishop na, susunod. Yes. Sa katapusan po, naka-line up. Oo. Hulaan ko kung anong klaseng freedom yung kay Bishop. Ano? Freedom pa man. Kasi ako freedom from chain eh. Oh. Yung isa naman si Amelia, freedom from shame. Oh, ito kaya. Ito, from Sunship. Sunship Sonship. ako. Hindi, ibang ano siya, Bishop. Hindi ako freedom. Ano kaya? Ano Ah. kayang freedom ako? Freedom. Hulaan to nga, Bishop eh. Oh, ano sigulaan nyo nga kanong freedom? Ang nakikita ko freedom from ano. Hindi, yung naka-schedule kasi ng third quarter Opo. para sa mga inmates, para Oo sa nga mga po. PDLs. Oo. So, doon tayo inihahanda ni Ma'am Janena. Salamat po sa padalang libro from OMF po. Yung sa amin, hindi pa ha. Pero hintayin lang daw, sabi niya. Yun, One ano. Boys. Yan, basa mo na ang comment. Hello, Yes. hello, Ate Rose and Ninang Madam Bet. Oo. Buenos Baka dias, nila. Espanya. Yes po, andito na Yan. sila. Sabi niya Ate Rose, Bishop, hindi lang dapat magpalakas ng immune system, Ano pa ba? kundi stay connected with God through His Word. Matik na Amen. yun. At sabi rin ni Sister, ni Ninang Madam Bet, yan,
God bless lagi daw sa ating T8NB. Victorious afternoon. Miracle Healing Philippines. Nasa ano pa rin pala siya. Nandun pa rin ang comment niya kala Pastora Ami. Ganun ba? Welcome po sa ating 110th edition. Dito po lamang po sa 3rd floor Yes. ng Mile Long Building sa ating UCAP Radio Studio 2. Dito po sa may Amarsolo Street, Makati City! Bishop, hinulaan ni Sister yung topic mo. Ano yun? Image of humility, sabi ni Mrs. Asilom. Yan. As a Image of humility. Yan daw Okay. yung topic nyo. Maganda, ganda to ah. Aba? So, yan. Ganun ba? Humility daw, humbleness. Yes. Salvi Mendez Herrera is on the house. Hello po, nakaka-bless naman po. And Thank maupay, you. maupay nga kulob, haiyo nga tanan, sabi ni Kuya Ed Salentes. Yan, sa mga kabisayaan. At sa kanyang mga kamag-anak ngayon naka self-quarantine. Uwi na raw po sila, Bishop, And Saturday. praise God, at Okay na sila. successful yung quarantine nila. Amen. Praise Palakpakan God. natin ng Panginoon. Yeah. Nakita ko kasi, Bishop, gabi-gabi halos. Nananalangin Oo. sila. Talagang Oh, matindi that's yung the power of nila. prayer. Meron pong kapangyarihan sa panalangin sapagat yung Diyos na ating pinanalanginan ay isang Diyos Tapos, na Amen. gumagawa pati yung ng lugar na himala. pinapanalinga. Oo, pinapanalangin. Ang langinan, mismo doon sa area na yon, kasi doon ang warrior ginaganap. Oo, doon diba? ginaganap yung prayer Amen. warrior. So, blessed afternoon, Florentina Paz, Buklatin. Joy Gomaran is in the house. Wow. Mhm. Ayan, Domingo Mavel Isor, mapagpalang hapon po at magandang Wow, hapon praise po the lahat. Welcome back, UCAP Radio, TVN Asia. Hello po, Bishop Larry, Kuya Janelle, and Kuya Saldi. Kapitan Joseph, akala ko Kapitan. Kapitan Joseph at sa lahat ng Yeah. staff, thank you, Lord Jesus. Ian Ramsey is in the Yes, house. hello, Ian Brother Ramsey. Ian. Good afternoon. Good morning, Good gentlemen. morning. Good morning in United Kingdom. Wow. Wow, praise God. There was a testimony yung sa ating pastor from Ardeneta. Pastor Seymour. They were infected by virus. The whole church was infected. But to God be the glory. God used ivermectin to save the family. Grabe. Uminom po ng ivermectin itong si Pastor Seymour with his wife, with his children, with his mother, and with his mother-in-law. Kailangan- They were all infected Kailangan by ba yung COVID-19. Bishop positive ka na? Hindi, kasi it can be used as preventive measure. Mm-hmm. Sabi nga, Maika oh. precaution is better than cure. Maika yung tatay mo. Prevention is better than cure. I just like to share. Kasi Dr. Pastor yung nag-share na yun, that they use that ivermectin as precautionary measure, as for prevention. You can use it for prevention. At to God be the glory, according to my one of my friend, it was approved by the FDA last night, ayon sa balita. But I am not sure kung talagang binalita, pero Magkano na sabi po lang. ba isa ngayon yan, Bishop? Yung ivermectin? Ivermectin mo 35. Yung 35 sa pesos. iba, yung pagka-direct ka sa 35, yung iba naman Sa may kaibigan mo, 40. Bishop, pwede ba umorder? Papainumin ko lang yung mga tao ro sa amin. Pwede, Ba't pwede. mga tao pwede. sa amin? Para hindi ako kumahawa. Sila painumin ko. Uminom na kayo nito. Maganda yun ah. 35 pesos Actually, lang pala eh. Ang payo ng doctor ganito isang take, di ba? After 48 hours, magte-take ka uli. Kasi nagpapagawa kami bahay, parot pa rito mga tao eh. So, Ay, oo, after yung mga 48 hours pa. yun eh. And then, kung ikaw ay high risk, meaning to Opo. say, pag high risk, lagi ka lumalabas, Mm. once a week magte-take ka nun as for prevention. Ilang tao ba yun? Mga 10 tao, Bishop. Magkano lahat yun? 10. Kasi, isa plus after 48 hours, another isa. Kailangan dalawang i-take nila. After 48 hours. Parang vaccine din, no? No, after 48 hours, magte-take sila ng isa. dose 1. Tapos, after that, once a week na. Oh, magastos pala yan. Once Hindi a na Oo. pala natin. For prevention, for Wag na, 6 Bishop. months lang. Wag na, 80 times 10. Vaccine na lang, Bishop. 800 yun. Ang dami palang iinumin. Parang ano,
Parang maintenance na. Oo. Hindi naman, for 3 months lang. Ah, Para for lang 3 months. ma-prevent mo yung Mga gastos. Di so pala, that you will parang, not be mas mahal pa sa infected vaccine. by the vaccine. No, mas mahal pa sa vaccine. Pag kinuwenta mo ba? But the thing is, yung hindi yan i-inject sa katawan mo. Opo. Hindi mo it will not stay in your body. Sa kidney lang. Oh, hindi, lalabas din naman yun. Lalabas lang, Pinagpawisan opo. ka, di ba? Magtubig ka na For lang. prevention lang naman. Grabe pala. According Yun pala to that yun. doctor na nag-conduct ng seminar. So, at ginamit din po ito ng church, kilalang church na G12 kay Bishop Oriel. One of his key leader, isa sa 12 leaders niya, namatay dahil sa COVID. At meron silang 500 patients na ngayon ay nagtitake po ng ivermectin. Grabe. And thank God, wala na pong nalaglag do sa 500 na Siguro, naging pasyente. Kung hindi na nila inano yung Bishop, kung hindi nila inuna yung vaccine, ayan muna agad ang unang pinamigay sa mga tao. Baka hindi kumalat, no? Sa tingin nyo po. Late nga, dumating eh. Hindi. Ang in fairness naman sa government natin, 7 klase ng vaccine, naka-order lahat ang Pilipinas. Do sa 7. Naka-order. Naka-order. Pero, we are in the mercy of that nation. Siyempre, unahin nila yung bansa nila. They will go first to their citizen, di ba? Bago sila magbigay ng sa iba. But, take note, sa Asian po, pangatlo tayo na nag-roll out ng vaccine. Una, Singapore, tapos yung Dubai or Brunei. At pangatlo tayo sa nakapag-roll out ng vaccine. Roll out. Ibig sabihin, amen. Ibig sabihin po, kahit po tayo, hindi tayo nahuhuli. Amen. Kahit tayo maliit na bansa, hindi pa rin tayo nahuhuli among the Asian nation. Pangatlo tayo sa nag-roll out ng vaccine. Top 10 naman tayong maraming And thank God, di ba? Compared to other mighty nation, Yes. 100,000. US, 557,000 ang namatay. Brazil, 100,000 ang namatay. India, 100,000 ang namatay. United Kingdom, 100,000 ang namatay. And even Germany, those mighty nation, ang dami namatay. But praise God, hindi ko nililiit po yung 17,000 na namatay sa Pilipinas po. But take note, with our technology, pero sa galing ng ating mga doctor at frontliners, they deserve applause po. Wow. Thank God for our frontliners. Thank God for our government na nangangalaga pa rin sa kaligtasan ng mamayang Pilipino. Amen. And we must pray that more wisdom, more compassion, no, sa puso po ng ating mga lingkod bayan para patuloy pong maingatan ang bansang Pilipinas from this COVID virus. Pasasaan ba't matatapos din yung pangangapa natin sa COVID na to? Amen, di ba? Matutulad din tayo sa Israel. Mas free na, malapit na rin. Dahil ang Israel naman, 10 million lang naman ang population. Tayo, 100 million. And we are looking forward na 70% po ng mamayang Pilipino ay ma-vaccinated. And I want to be on those 30% na hindi magpapa-vaccinate. Ikaw ba yan, Saldi? Pero nagpapala ka ng ivermectin. Ha? Iba yun. Hindi, nagga-vitamins ako. Vitamins. Vitamin Z with zinc. At pinalalakas ko yung So, ano immune naman system ko. Nagbabilad ako sa init ng araw para sa vitamin D3. Kasi D3. kailangan yun, vitamin Pero pag D3. alas 10 ka na nagpa-araw, vitamin BA ang makukuha mo. Oo, hindi na vitamin D3 yun. BA na. Vitamin BA. Bungang araw. Kayo pa rin naman makakadesisyon kung anong gusto mo. Depende sa katawan mo. Ikaw lang din nakakaalam nun kung kaya ba ng katawan mo katulad magpa-inject. ngayon, nalulungkot po tayo sa isang Pilipino from Vietnam. He was injected by AstraZeneca, but ang aking puso po ay masyadong nasaktan kasi after that injection, nagkaroon ng allergic reaction and she died sa Vietnam Grabe, po. Naturukan po ng AstraZeneca. Nagkaroon ng adverse Sa kanya effect. pa lang nagkakaroon ng ganong klaseng side At effect. ngayon, Marami ayon sa na. pag-aaral, bawal po ang Buntis. vaccine sa mga buntis. Kasi Bawal sa tinatamaan po ang buntis. Tama. Tinatamaan. So, maski po ang ivermectin,
I think hindi rin na-advise ivermectin sa Kasi buntis. dalawa na silang kumakain Oo, eh. sa So, buntis. At kasi bawal sa, Buntis. lalo na sa mga At saka pag buntis ka, hindi breastfeed. talaga maganda yung may tinuturo ka sa'yo pag buntis. Oo, kasi una may binubuhay kang baby. Pagkatapos syempre yung body system mo iba yan kaysa sa ordinaryong Tapos may takip ka pa. Oo, so we need so much prayer pa rin po. So praying for our nation. And I believe dito sa topic natin, the wind of change, ito pong virus na ito ang nagdadala ng pagbabago sa buong mundo. The wind of change. Yan. So, let's pray for God's will na Hallelujah. mag-happen, na mangyari po sa buong mundo. To God be the glory. Yan po. So, Ricky Pabalan is watching. Kuya Ricky Pabalan. At maya-maya Missionary ay Farm mag-watch Thailand. tayo ng video mamaya. Yes Bishop. po. Thank God po. Congratulations. Unang-una po, salamat sa Diyos sa tagumpay po ng ating mission. Last Saturday sa Yes. Malabon City Jail po sa Barangay Katmon po. More than 300 din yung mga tao ron, no? More than 300 PDLs, person deprived with liberties. Bukod pa sa mga polis. Ating na pagministeryohan. We give them foods like bread, noodles, and coffee, syempre po. At yung masarap na mga tinapay. So, nagagalak po ako na pati mga pulisan excited na tayo bumalik do sa lugar na yon. So, to God be the glory. Palakpan po natin ang Panginoon for successful jail mission last Saturday. Salamat po doon sa patuloy na tumutulong po at naniniwala sa aming crusade na pumunta sa mga nabilanggo at sila'y dalawin at tulungan magkaroon ng bahagi sa kaharian ng langit. So, Yahoo po doon. To God be the glory. Okay, mamaya po, may papanood si Kuya Saldi na clips po para doon sa ating naging mission. But, before we go, let us bow down our head and let us pray sa mga pangyayari po sa ating mundo. So, let us pray po. Mapagmahal na Ama, we are so thankful and grateful for giving us the privilege to come before your presence. Thank you, Lord God, for giving us the boldness to come to the throne of grace. We believe that whatever we ask in your name, we must believe it. Because if we must believe it, we will receive it. Father, we believe that the God whom we serve is the God who is able to do exceedingly, abundantly, and above all what we ask or think, to the power of Christ working in us. We believe that the God whom we serve is the God who can create a miracle in our life. He is a way maker, miracle worker, promise keeper, and light in the darkness. We pray that the whole world will experience His light. We pray that the whole world will listen to the gospel of Christ. We pray for their salvation. We pray for all the government to submit to the lordship of our Lord Jesus Christ and to declare that Jesus Christ is Lord over all the nations. Jesus Christ is Lord of lords and King of kings. We decree and we declare that Jesus must be recognized. They must learn to accept Him as their Lord and Savior, because we believe that every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord over all the world. Father, we commit to you our nation, the Philippines. We pray for our government, for our president, for all the government officials. We pray for the judiciary and even the executive branch, and most especially the Congress, the upper and the lower branch of our Congress. We pray that they will have wisdom to create laws that will magnify your name, that will glorify your name, laws that will change the lives of the people, laws that will create an impact
for spirituality among the Filipino nation. Father, we pray for the executive branch to follow those laws. We pray that corruption, criminality, idolatry, and any other sins in our country, in the name of Jesus, we ask for forgiveness. We believe in your word in 2 Chronica 7:14, which says, "If my people that was called by my name shall humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land." Thank you for saving the life of our Pastor Seymour from Ordaneta, Pangasinan, and even to his family. Thank you for healing them from COVID-19. Unfortunately, we pray for their barangay chairman, vice chairman, who died in that fatal virus, the COVID-19 virus. But thanks be to God, even though they are just one house away, you protect the family of Pastor Seymour. Father God, we pray for all the pastors in the Philippines. We pray that they will not fall asleep during this time. We pray that they will be more boldness and preaching the gospel of the Lord, because people are dying, losing their hope, fearing this pandemic. We need to preach the gospel that Jesus is Lord over the storm. Jesus is our protector from any virus, because we believe in Psalm 91 verses 6 and 7. Even though 1,000 fall in our left side and 10,000 fall in our right side, those virus, those plague will never come near to us. Father, protect our family. Protect our Filipino people around the world working abroad for their family. Protect them, Lord, from any work of the evil one. And we pray, Lord, in the midst of this pandemic, your name will be glorified. Your purpose will be revealed in the name of Jesus. We are praying for the economic recovery of our nation. We pray, Lord, that you will create a miracle in our nation. We pray for our frontliners, the doctors, our government official. Give them wisdom. Give them the protection from the works of the evil one. And we pray as a nation that we will learn to submit to the government and to obey the protocol of IETF and even the protocol of every local government. Father, we entrusted to you our listener right now. Bless them with your word. Bless them. Bless their lives, Lord. We pray for all PCMI pastors and family around the Philippines, from south to north, and even those PCMI spread in every part of the nations of the world. Continue to bless them. People like Ate Baby and Kuya Jess in America, Ate Judith in America, even our brethren in Saudi Arabia, in Dubai, in Spain, the FCF family, and other families around the world. We pray, Lord, that you will keep them safe, blessed, and secured from any works of the evil one. We humbly submit to you ourselves right now, Lord, and we pray that the Philippines will rise again, even in the midst of this crisis. We believe, Lord, that you will do something miracle, something good, because you are a way maker, miracle worker, promise keeper, and God who will send your light to the nation. We decree that you will bless us indeed. You will continue to enlarge our territories. You will put your hands upon us so that no evil will harm us. And we pray for those brethren who lost their loved ones because of this pandemic. I pray that you will strengthen them. I pray that you will comfort them, that you will give them peace.
that you will send them provision in the name of Jesus. Thank you, Lord, for our UCAP family. Thank you for this radio station. Continue to bless it, Lord. Continue to bless our vision keeper, Brother Kevin. We pray, Lord, that you will bless them and his family. Father, we entrusted to you our program today. Let your word magnify it's everyone who will listen to your voice. Thank you, Lord, for this wonderful time that you have given us. We pray, Lord, that the Lord will bless us and keep us. Make your face shine upon us and be gracious to us. And the Lord, lift up your countenance toward us and give us peace. We give you back all the praises and all the glory, believing, Lord, that you will continuously bless us as a nation, and we will heal as one. We will win as one against this pandemic. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. And everybody says, Amen. 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 Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo. Amen. Maraming po salamat dahil sa emergency power po. Nasa state of emergency ang Metro Manila dahil po sa African swine fever na ngayon po ay binibigyan ng kapahintulutan ng mga pag-import ng mga karne sa ibang bansa. So, at sa ating pong pagpapatuloy, makikinig po muna tayo ng ilang mahalagang mga commercial. So, dyan lang po, huwag kayong aalis. Every time we speak your name, Jesus, enemies are trembling and start to run. Every time we speak your name, Jesus, darkness flees. Hello! Welcome back to today's broadcast of UCAP TATNB. Sinapay at tubig ng buhay. Praise the Lord. Yan. 110th edition na po. Yan. 110th edition na po tayo ngayon. Christmas. At papunta na po tayo. Malapit na naman sumilip. Malapit na naman sumilip si ano? Nakita ko nga si Marichan kanina sa Si Marichan, ayan, malapit na naman po sumilip. Kasi po, May na tayo, June, July, August, September. grabe. Napakabilis po ng... Ay! Welcome po sa ating Elder Mel, Bisela Martinez. The Wash Buddy. The Wash Buddy! Thank you, Wash Buddy. Oh, thank po. you. Yahoo! Sunday. Nung pong Saturday, Saturday pala. nag-courtesy call tayo sa Wash Buddies Oo. at nag-abot po ng pandagdag sa merienda. Nakapag-two-piece tuloy tayo. Yes, nakapag-two-piece chicken tuloy! Imbis na one-piece lang sana eh. Yan. Dahil doon nag-two-piece. Yan. Dapat tiga one piece lang. Nagdagdag po ang Wash Buddies ng pang-merienda. So, nakapag-two-piece po. Yes, more blessing pa po More sa lahat. blessing pa sa Wash Buddies. And siyempre sa focus din. At syempre po sa Focus, kailan ka available? Yan. Pinapupunta na tayo. Wednesday Ay, po. pwede na. Next Wednesday, agahan ko pumunta sa inyo. Ay, teka, hindi pwede. may problema May tayo sa kakasal Wednesday. kami. May kakasal Wednesday? kami. Oo. Sino kasama ko dito? Martes. Ang mangyayari daw. Ganito mangyayari. Bago natin i-ano yung ating jail ministry. Ikaw pupunta rito, magla-live ka, Oo. makikizoom kami, Zoom kami. sa Impanta. Okay lang ba Nasa sa'yo? Impanta kayo? Nasa Impanta kami. Kasi Daya kakanta nyo, si iwan nyo Del ako. Sal. Ang bihira kayo, wala ko alam sa lakad niya. Kung kung dali natin exceed. Kung magdadala tayo sa sasakyan, Ay,
sasama ka. Tinanong ko po kayo kaso- nakaraan, sabi nyo, ang church ang mag-pantay, di ba? Oo. Oo. Sagot daw ng main yung Sasakyan. sasakyan. Pinapatulog kami ng Martes doon. Wow. So, Sige, kwentuhan nyo na lang ako. di ba? Pero kung, Ah. yun naman, kung. Pero Bishop, ilang araw kayo ron? Sala. Isa lang, okay. Ano ka ba? 19 nandun, 19 ng madaling araw, alis tayo. 21 ba? Hindi ako 20. pwede mawala ng 2 araw eh. Ay, hindi pwede. Papagawa ko ng ano eh. 3 araw Ng tayo. asyenda baka eh. 3 araw Oo. tayo. Yung asyenda mo, pinagagawa mo. So, dito ka na. Okay, sige po. Para Kami first naman time na yung nag-Zoom. maranasan na maka-Zoom. Makikonnect kami sa'yo. Paano po yun, Bishop? Ang message, nakikinig po ako sa inyo sa Zoom. O, doon na lang. Tapos ikaw magla-live dito. Sige, mamaya pag-usapan sige. natin. Alam mo naman kung kaya nyo Oh, hindi. Mamaya pag-usapan natin. Okay. Pwede naman siyang magano eh. Eto na po, magre-report. Napasuba agad tayo dyan, ah. Magre-report lang po kami Oo. sa inyo sa Yes. isang matagumpay na Yes. Oo. mission po Congratulations. sa Malabon City. Alam niyo po, 1990s, no, ako po ay huling mag-preach dyan sa Malabon City. At ngayon po, nakabalik po ako doon po sa kulungan. Pero ngayon, mas malawak, mas malaki po. So, dyan lang po kayo. Panuorin niyo po ito. Watch. Come on. So, good afternoon, guys. This is Saturday. I'm your host. Welcome to my vlog, Saudi Carlos YouTube channel. For this Saturday, ay nagpe-prepare kami for going to Malabon para to visit sa ating mga sa jail sa Malabon together with our PCMI jail ministry team. So, together with Bishop Larry and the rest of the pastors and workers. So, marami pa kaming in store, marami pa kaming gagawin mamaya. So, mag-start na po yung day natin for our day 1, Saturday, for our jail ministry mission. So, stay with me at marami pa akong i-share sa inyo. So, excited ako. Bye-bye! See ya! Sino tayo? Actually, nagbabantay pa kami. Dapat pala sa 11 O Bishop, saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Dapat pala sa 11 na lang tayo sumakay. Dahil Wala na palang Kamatsili hanggang Monumento. so saan ka ba pupunta ngayon? Sa Monumento tayo. Monumento. Dahil may ano doon. Kasi papunta tayo ng Malabon. Tapos, May gawain sa Malabon. anong gawain doon? Mag-mission tayo sa mga kapatid nating PDL. Okay. Anong PDL? Recent Deprived Liberty. Okay. Okay. Pero gusto nyo uminom ng buko? Ayan, inom siya ng buhok. Kakainom ko lang ng buhok. Parang, ano? Alam ko na. Maaga pa naman eh. Sakay na lang tayo ng pa 11 Avenue. Tara! Yan. Ay, magandang hapon po sa lahat ng makakapuna ang gagawin natin mamaya. Ayan, si Pastor Donnie. Okay. Saan tayo pupunta ngayon, Pastor Donnie? Malabon.
Malabon? Zoo? Malabon ano pa? Presento ng Malabon. Ayun. Anong present yan? Ano ba nakakaalam? Anong presento yan? DJNP mismo. Ah, DJNP. Si brother. Say hi. Hi ka naman. Hi. Ayan. Saan tayo pupunta? Doon po tayo sa BGMP ng Malabon. Punta natin. Dahil may malaking gagawin ng Diyos. Lemon ko. Hoy, bumati ka naman. Brother. Bumati ka sa mga ano natin. Magandang hapon po Kasi yung baso ng hiraya. Yan. sa lahat sa ating mga Panginoon. Yay. Thank you. O, si Brother Ali. Brother Ali. Muli, mapagparat ng hali sa kagalakan ko sa tubo na makasama ko sa sa tumas na tinagal namin na hindi nakarating sa Okay. mga taong nawawala ng pag-asa, nakala nila wala ng pag-asa. Brother Janelle, kakatapos. Congrats kay Brother Janelle. Congratulations! Sa One Boys. Ayan, 80 shared ah. Ayan si Bonbon. Kay Bonbon. Ayan. Ayan. Ating gitarista. Thank you. And see you mamaya. Sa mapagpalang araw po. Hello po. Bumati ka man ng Bon. Andito tayo saan? Nandito tayo sa Malabon City Police Station. Wow. Anong gagawin? Tayo magbabahagi ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Wow. Ayan yung head namin. Si Pastor Sunny at saka si... Congratulations. Buhay po sa mga tumatangkilik sa gawain ng Yucap Radio. Yes. Sa One Voice especially. Yan, siyempre sa nagpa-unlock sa atin yung One Voice Magazine. Mabuhay po kayo at to God be the glory sa mga buhay nyo. Yeah. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Wish 1075. Wish 1075. Kami po ay narito upang magbigay sa inyo ng mga awit
uplifting, ng mga inspirational song, and even pinakamahalaga sa lahat, yung pong message ng Panginoon spiritual. Although meron po kami mga dalang pagkain na sasapat lang, pero naway inyo pong kami tanggapin sa mga oras na ito. Amen po ba? Amen! Ako po si Pastor Jasmine. Mga kasama ko po sila Pastor Bishop, si Pastor Donnie, Pastor Sunny. Kawalan niyo po sila. Kami po yung mga pink, men in pink, men and women in pink, mga naka-pink po kami. At higit sa lahat, yung po mga iyan na kasama po namin, dati po rin silang nandyan sa looban. Dati rin po silang nagsilbi ng ilang taon, merong 5 taon, merong 4 na taon, merong 1 taon na iba't iba rin kaso. Na ano ko na nga, natutunan ko na yung kaso 7-Eleven, tama ba? May 7-Eleven. Ay, 5-11 pala. Ay, sandali lang. Hindi, sige ka. Welcome back to today's broadcast of UCAP TATNB! Praise the Lord! To God be the glory! Thank you Salamat so po much. sa success ng ating jail mission team. Oo, yun ang last Saturday. yan ang mga nangyayari sa loob ng mission team. Thank you rin. Siyempre, Yan, credits napanood din ko po. sa editor. May nag-comment ata Salamat daw po Thank sa you. editor. Wala na silang choice. Walang bayad yung editor na yan. Kaya wala ganyan lang. pong choice. Pasensya na Wala kayo. pong choice. Pinagtsatsagaan po namin tong editor na to. Tsagaan na lang po sa editing. Kasi wala pa po tayong budget para sa magandang camera. Pero at least nahasa yung skills ni Gasaldo sa pag-edit. Dahil sa pandemya, no? Dahil po sa pandemya, natuto na rin siya Talagang pwede na Siyempre, thank you kay Mark. Pwede na ibato si Gasaldi kahit sa ang lupalop ng Pilipinas. Batuhin? Ano batuhin? Ikaw pala i-disciples ni Mark para sa paggagawa ng video. So magpa-disciples na rin tayo para matuto rin tayo na makapag-vlog na rin tayo. Tsaga lang talaga. Tsaga talaga. So to God be the glory po. Maraming po salamat. Praying for the barangay ng mga may lockdown ngayon. Lockdown pa sila. Lockdown po sa Lawag, no? Lawag. Marami raw barangay sa kanila. 13 barangays ang naka-lockdown ngayon. So praying po sa pero good news bumaba yung ating infected, no? More than 4,000 less na lang po yung infected po. Itong past few days po. So pababa na. And hopefully bumaba. Marami na kasing Bishop at wag nang tataas. Marami nang aware na ang COVID totoo talaga. Oo. Yung mga naniniwala na hindi pa rin totoo, siguro may mga na-experience talaga sila na hindi nagpagamot. Ayun nga, akala nila trangkaso sipon lang, di ba? Madali lang po malaman kung COVID sa ordinaryong flu or sipon. Basta na walang po kayo ng panlasa at pang-amoy, COVID na po talaga yun. That's the only difference of COVID from other flus and other viral infection. Pag nawalan po kayo ng panlasa at pang-amoy, tsak po COVID na yun. Pero tulad po ng sabi ni Kuya Janelle, di baling mawalan ng panlasa, wag lang mawalan ng pag-asa. Yan, Siyempre. glory to God.
Yeah, let's move on. Yan. Hallelujah. Sa last po na 30 minutes, matapos po natin ang ilang punto de la vista. Meron na tayong tinalakay pong 3 mahalagang bagay sa ating pong tinatawag the wind of change. Grab the opportunity to change times and season. Don't you know, brother and sister, God is using times and season para po yung will niya at yung purpose niya ay maganap sa ating buhay. Amen. Si King Nebuchadnezzar po, one of the great empire na pinamunaan po niya ay ang Babylonian Empire. And because of his leadership, they acknowledge God of heaven as the true one God. At ginamit niya si King Nebuchadnezzar. Dahil sa kanyang batas, gumawa siya ng batas na walang ibang Diyos sa langit sa lupa, kundi ang Diyos lang nila Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego. So, yun po yung napakahalagang pagkagagamit ng Diyos sa Babylonian Empire. Mas maraming mga taong naniwala na may totoong Diyos na lumikha ng langit at lupa. So, let us grab the opportunity to change times and season. Ngayon po, times and season of pandemic. Pero we can use this an opportunity as time and seasons of revival. Kasi maraming mga tao po sa buong mundo nakakatanggap ng salita ng Diyos at nagkakaroon po ng revival Amen. in the Spirit. So, salamat dahil sa pandemyang ito, yung mga tao po nagkaroon ng panahon sa Diyos. Amen. Diba? Yung mga pamilya ngayon, nasa loob ng tahanan, so nagkaroon ng bonding time ang bawat pamilya. At saka, Bishop, speaking of revival, yung mga churches ngayon, na dati nasa loob lang ng church, ngayon lumalabas. Kaya marami Amen. nare-revive. Yan. Kaya marami po ngayon talaga. No? Yung mga pastor po na hindi nagpa-intimidate sa pandemya, Opo. they are changing times and season. Amen. Yun Season, talaga. I mean. Kasi marami po ngayong lumalagong church. No? Yung church po ni Pastor Andrew, 3 service, 1 linggo. Bagamat nawala yung traditional church na lagi nating nakikita every Sunday, ngayon makikita mo sa labas, di ba? Maraming Amen. napagpapala. At nabuhay uli yung original church Amen. Hallelujah. ng Bible. Yes. Church and every home. Sabi nga ni Pastor Sani, di ba? Tama-tama sa message yun na nakaraan. Yung mga natutulog. Di ba? Ay, amen doon. Yung mga Glory to natutulog God. na pastor. Diba? Yung pinag-aralan natin sa Nahum. Opo. Kaya pinarusahan ng Diyos ang Ninive kasi yung mga pastor natutulog at yung mga bayani nagpapahinga. Opo. So ngayon po, kayong mga pastor, wag pong matutulog sa pansitan. Let us preach the gospel of the Lord Amen. Jesus Christ through all the nations of the world. At ang sabi, napapanahon man o hindi. Yes. Diba, Bishop? Diba? In season or out of season, preach the word. Yes. Sabi po yan ni Paul kay Timothy. Kaya po, huwag tayong magpapatalo sa pandemya. Amen? Amen. So, yun yung unang bagay na tinalakay natin sa verse 21. Grab the opportunity to change time and season. So, ginamit ng Lord si King Nebuchadnezzar para mabago po ang pananaw ng mga tao nung panahon yun. Dahil sa kanya, gumawa siya ng isang batas na iisa lang ang Diyos na totoo na may likha ng langit at lupa. At yun yung Diyos nila Shadrach, Meshach, Abednego at ni Daniel. So, pangalang bagay po na tinalakay natin, overseas leadership qualities in you for a particular hour. Alam niyo po, sa bawat nangyayaring crisis, lumalabas yung abilidad at galing mo. Lalabas sa sarili mo yung husay mo, your talent, your spiritual giftings, and everything. And God will use it for His glory. Amen. Diba? Pansinin niyo po, pag may crisis, pag may pandemic, o pag mayroong mga kalamidad, lumalabas yung mga tunay na bayani eh. Diba? Imagine mo, yung community pantry. No? Wag po yung communist party. But the community pantry, na ang layunin po ay talagang totoong tumulong. Di ba? Ano nga yung logo nila, yung motto nila? Magbigay ayon sa kakayanan, kumuha ayon sa pangailangan. Huwag po tayong maging katulad ng ibang citizen na pati kapitbahay at buong barangay kinukunan nila. Pag offering ba, pwede yung ano ngayon, Bishop? Pwede sa offering yun eh. Pwede. Magbigay ayon sa kakayanan, huwag kumuha.
Hindi, Bishop, automatic pa nagbigay ka, ibig sabihin may nakuha ka eh. Di ba? Oo. Wag kumuha ayon sa pangangailangan. Yung supot, yung maliit lang, huwag naman yung grocery na pang supot. Hindi, magbibigay ka ng offering sa church. Opo. Magbigay ayon sa kakayanan. At Automatic. maniwalang pagpapalain ayon sa pangangailangan. Amen. Maganda yun, pwede. Wow! Glory to God! Ilagay niyo yung Bishop sa may offering box natin. Lagay natin sa offering box yun. Ha? Magbigay ayon sa kakayanan at maniwalang pagpapalain ang lahat So, ng iyong pangangailangan. Hindi ayon sa pangangailangan. O more than pa. Sobra-sobra sa pangangailangan. Yun, maniwalang tatanggaping sobra-sobra Parang sa tagline sa election, no? Malapit na election eh. Oo nga. Bakit Mga nag-election ka? Wala pang May ano, mga filing of rhyme-rhyme sa candidates. dulo-dulo. Yan mga tagline sa Sa ano election. pa yun? Sa October pa. Baka ma-ano ka, ma-demanda ka Sabi as ko nga, parang politicizing. election. Parang election. Parang election na may Tagline. tagline. Sige, magbigay ka nga ng isang tagline na Na maganda. Sige nga. Sumuko ka na. Kay Cristo. Hindi, pang-election ba? Pang-election ba yung gusto mong ano? Tagline? Hindi what I mean yung ano nga, yung tagline nyo. May pang- rhyme. Oo. May rhyme. Yan. So, pangalawa, overseas leadership qualities he knew for a particular hour. Hindi po pwede na mayroong crisis, hindi ka bibigyan ng Lord ng wisdom para Amen. magamit mo yung karunungan mo. Amen. Lalabas at lalabas yung leadership quality na nasa iyo. Leadership qualities in you. Di ba? Sa maraming pagkakataon, tingnan po natin ang Bible. During the time, after na ni Nebuchadnezzar, ano yung sumunod na empire? The Persian Empire. Si Cyrus the Great, ginamit ng Lord para iligtas ang Israel sa kamay ng mga, ng Babylonia. At ginamit ng Lord si Cyrus the Great para makabalik ang Israel ang mga bihag na Israelites sa Babylonia, makabalik sila uli sa kailang bayang Israel to rebuild the temple and to rebuild the kingdom of Israel. Mm-hmm. So, every decades, every year, may ginagamit ang Lord ng mga leaders to save particular nation, to save particular community, to save a nation, even a nation as well. So, tingnan po natin, pag may kalamidad, may lalabas na mga bayani. Amen. Kaya nga ngayon, parang controversial ngayon sa mga historian dahil bukod kay Senador Bongo, maging si Robin Padilla at saka si President Duterte na inaano nila na talagang yung kauna-unahang bayani ng Pilipinas ay si Lapu-Lapu. Siya po ay may dugong tausog. At ang kanilang patunay po, ito'y pinatutuhanan ni Pejepeta. Kasi si Pejepeta po ay merong aklat na nilimbag. Okay, fast track lang po eh. Mm-hmm. Tingnan, ipasok natin yung Philippine history. 1800s, di ba? Ginamit ng Lord ang mga bayaning Pilipino para mapalaya tayo sa Espanyol. Di ba? Nakipagdigma sila Aguinaldo, nakipagdigma si Andres Bonifacio, although there are some corruption during the time of Aguinaldo and Bonifacio. But personally, I believe, dapat ang naging unang presidente ng Pilipinas, si Bonifacio. Kasi siya yung founder ng Katipunan. Pero, pananaw ko lang po yun. Ginagalang ko po yung history natin. Kaya lang po, kung sinong nananalo, yun ang nagdidikta ng history. Nanalo ho si Aguinaldo. Mm-hmm. Pero, tsaka may pera siya, Bishop. Oo. Pag Pag tininan mo, paano bang nangyaring butuhan during that time? Ang mga bumoto po, puro taga Cavite. Wala yung ibang leader. Parang nakidnap si Bonifacio. Nag-iisa siyang leader mula dito sa Manila, papunta po doon sa Cavite, at doon nangyari yung butuhan sa Cavite. Ultimo, maliit na ministry na ibinibigay sa kanya. Yung ministry of, I think, defense ata yun. Hindi pa siya qualified kasi wala siyang pinag-aralan. Ibig sabihin, talagang totally tinanggalan nila ng may discrimination na. Na-discriminate agad si Andres Bonifacio dahil wala siyang pinag-aralan. So, yan po ay nangyari sa unang republika ng Pilipinas. Di ba matatalo na sana natin ng Espanyol sa laban. Kaya lang, pumasok po si Dewey Bolivar. David Bolivar. American general,
parang trinidor tayo ng mga Amerikano eh. Kung kailan mananalo na tayo sa Espanyol, Kinuha biglang nila. lumusob ang Amerikano, kinuha ang Pilipinas. Ibig sabihin yung credits dapat Limelight. Dapat Pinipili sa nasa mga bayani. atin na yun. Mhm. At ito pang masakit. Binenta pa tayo sa Treaty of Paris. So from 1800 to 1935, di ba? Yan yung First Republic eh. Kaso, ilang taon lang po na pinamunahan ng ating Pilipino nang pumasok po at makuha ng Amerikano ang Pilipinas, yun na, under na tayo nila. At nagkaroon po tayo ng Commonwealth Republic during the time of, sino na po? Susunod na naging presidente ng Quezon na. Pilipinas. Di ba si ano na? Si Quezon? Quezon ba? Sige, hulaan nyo. Tapos ni Manuel Quezon na 1935 na yung tinatawag natin the New Commonwealth. Oh. Imaginein mo po, from 1899 to 1901, si Emilio Aguinaldo po, first Philippine Republic President. Pero after that, sinakop naman tayo ng mga Amerikano at nawala yung gobyerno sa Pilipinas. Kailan po lamang bumalik ang gobyerno sa Pilipinas? 1935. Sa pamumuno po ni Manuel Luis Quezon, nagkaroon tayo ng New Commonwealth. Republic na tayo noon, Bishop. New Commonwealth, Commonwealth na. No, na. Commonwealth na kasi First Republic 'yon. So dito pinoklama po ni Manuel Quezon, tingnan niyo po yung wind of change ha. Pinoklama po ni Manuel Quezon as Tagalog, no? Tagalog po yung ating opisyal na lengguwahe which yung baybayin po ang talagang na script natin, Letra. no? Yung baybayin, no, yung original language of the world. At ito po yung mapapatunay natin kahit saan world history ka. The oldest script in the world is no other than baybayin. Tinalo natin ang wika ng Greek, tinalo natin ang wika na anumang bansa. Tayo ang may original script sa buong mundo, ang baybayin. Initiate po yan, proclaim Tagalog as national language. At sa panahon ni Manuel Luis Quezon, initiated po yung women's suffrage. Ibig sabihin, may kalayaan na ang mga babae na bumoto. Tapos, in-establish din niya yung National Economic Council. 1935 hanggang 1944. Bakit po? Ano bang susunod na mangyayari dyan? 1940s po, sinakop naman tayo ng mga Hapon. No, tinakop naman tayo ng mga Hapon. So makikita na naman natin dito yung wind of change. Bakit po? 1943 to 1945, ito yung pinaka-controversial na president ng Pilipinas. Sino yun? Jose P. Laurel. Ang tawag po sa kanya, bakit siya most controversial? Siya ang tinatawag na puppet president ng mga Hapon. Pasinin niyo po, si Manuel Luis Quezon, 1935 hanggang 1944. Pero si Jose P. Laurel, naging presidente ng Pilipinas 1943 to 1945. Bakit po? Kasi noong 1944, si Manuel Luis Quezon lumabas ng Pilipinas. Kasi nga nilusob na tayo ng Hapon eh. So, naging puppet president po, sino? Si Laurel, 1943 hanggang 45. Pero, nung mawala po si Manuel Luis Quezon, siya po ay pinalitan ni susunod na president po, Sergio Osmeña. Oo. Ito yung mother school ko, Sergio Osmeña Senior High School. Doon ako graduate ng high school. Yun naman pala eh. So, 1944 naman, hanggang 1946 po si Sergio Osmeña. But credit po kayo, Sir Laurel. Alam niyo bakit? Kasi siya nagpasimula nung magtanim upang mabuhay policy. So during the time ng Japanese occupation, may pinatupad si Laurel. Ano yung pinatupad niyang policy? Magtanim upang mabuhay policy. Agriculture. Yan, agriculture po. Yan yung magandang ginawa naman ni Jose P. Laurel. Kahit tuta siya ng Hapon, no? Pero bago-bago pala. Nung mawala si Manuel Luis Quezon, nung pumalit sa kanya, Sergio Osmeña, 1944 hanggang 1946. Grabe, Bishop, mo hanggang kay Duterte yan. Hindi pa natin matatapos to eh. Mahaba pa to, itong wind of change na to eh. So, pinaag naman po niya ang Nationalista Party. Dito nagsimula ng two-party system. Kailan tayo ulit naging republic, Bishop? Kanina lang. Ayan, republic tayo dapat nung panahon ni Aguinaldo. Kaya lang,
dahil nasakop tayo ng mga Amerikano, binenta tayo sa Treaty of Paris, bumasok si Manuel Quezon, naging new Commonwealth na tayo. Yun pala yun. Naging new Commonwealth. No? Pagkatapos po ni Manuel Quezon, si Sergio Osmeña nang pumalit, in-establish po niya yung Nationalista Party. No? Tapos, nag-start na po ng rehabilitation, yung tinatawag na post-Japanese War. No? At yan, unti-unti, dito po sa history, ito nirehabilitate din po yung Philippine National Bank. No? Kasi siyempre, tinamaan ng mga bomba yan, di ba, napulbos yung mga establishmento sa Pilipinas during the Japanese War. At ito po, ang pinakamaganda, naging miyembro po tayo. During the time po ni Sergio Osmeña, naging member tayo ng IMF, International Monetary Fund. Naging member tayo during the time of Sergio Osmeña. Yan. So, teka muna. Putulin muna natin dyan. Putol pa. Diretso na. Wag, putulin muna natin. Balik tayo sa pangatlo. Yung pangatlo po, victoriously learn to discern things. Dapat marunong tayong mag-discern ng mga bagay. Di ba? Etong panahon ng pandemya, kung hindi tayo naging discerning, baka naiwan tayo sa pansitan eh. Pero hindi tayo pumayag na maiwan sa pansitan. Hindi tayo pumayag na tutulog-tulog, no? Talagang tinuloy natin, and thank God for this wonderful burden na binigay sa atin ng Lord to reach out the PDLs, and God give us the opportunity para mag-preach ng gospel. Amen. Dito po sa UCAP Radio. At syempre, maging doon sa mga bagong bukas na Bible study. Oo, sa mga bagong bukas na Bible study. Yun na talaga yung time na... Hindi tayo pumayag na matulog sa pansitan. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Sunny. Very convicting talaga yung Nahum na kaya paparusahan ang Ninive, babagsak ang Ninive dahil yung mga pastor natutulog at yung mga bayani nagpapahinga. Brother and sister, if you are a real Christian, bawal ang matulog at bawal ang magpahinga. Yung sa Nahum, Bishop, parang Dark Ages din pala yun, no? Oo. Walang mga preacher na naririnig. Oo, kasi nagpahinga Kaya nangyari po, naging compromising Naging compromising. Ang pagpapahinga at tulog nila in a negative way. Baka kasi sabihin naman nila na, wala na bang pahinga, wala nang tulog. Di kahit sa panahon natin ngayon, kaya siguro na-convict si Bishop na yun ang i-preach. Talagang hindi mo makikita na lahat ng churches functional. Talagang yung iba. Alam mo ba? Sa totoo lang po, yung sinabing mga mga pastor na namatay during the time of pandemic, sila yung mga nagpahinga talaga. Pinagpahinga talagang tuloy-tuloy. Tulog na walang gising. Tulog na walang gising. I mean, hindi sila naging immovable Naging movable, no? Dahil nga may protocol ang gobyerno na pero sinasabi ng doktor, hindi pwede. We must hindi tayo dapat nag-stay sa bahay at walang ginagawa, natulog, kain lang at tulog. Talagang mamamatay talaga tayo. Siguro hindi sila nag-exercise. Yun, dapat maging movable pa rin tayo. Yung iba naman kasi nag-abide lang sila ng law. Pero wala rin ginawa, no? Yung iba, hindi nga nag-online. Mas maganda na yung nag-positive ka sa COVID nang may ginagawa. Diba? Kaysa yung nag-positive ka nang wala ang ginagawa, tas namatay ka. Yun na ang masakit dun hindi na nga sila gumagawa, nag-positive pa, nasa loob pa ng bahay. Mas matindi yung kanina, yung sinasabi mo, nasagasaan lang, kumuha lang nga lang ng ayuda, no? Nakakalungkot yung mga ganung pangyayari. Nasa labas din yun. Kaya nga, dapat victoriously learn to discern things. Dapat nadidiscern natin yun, di ba? Naalala ko po yung isang kapatiran, sumakay ng bus. Nag-discern niya yung katabi niya, hold-upper. No, kaya pala nakabalot yung kamay. Tapos, nag-preach siya doon sa katabi niya. Mamaya umiiyak na yung katabi niya. Natatats na pala ng gospel. Alam mo ba, after na tumanggap siya sa Panginoon, umamin yung katabi niya. Alam mo, plano kong mang-hold up ngayon, pero dahil sa'yo, hindi ko na itutuloy yung pang-hold up sa loob ng bus. Alam niya rin, di ba? Talagang na-convict siya. Pero hindi alam nitong pastor na to, yung katabi niya, hold-upper. Hindi niya alam. Pero na-preach niya yung gospel. At umamin po yung hold-upper na plano saan niyang hold-upin yung bus kung hindi dahil sa pastor na ito nag-preach sa kanya ng gospel. Minsan talaga, pag kinukonvict ka ng Holy Spirit na mag-preach,
Oo. Talagang sumunod ka may gagawin talaga siya. Yan. Okay. Pero hindi niya naging ginawa yun as a ways and means. Kasi Hindi. sabi mo kanina, nakita niya na parang hold-upper. Hindi naman. Hindi niya alam na hold-upper. Basta nakita niya may balot yung kamay. Yung pala, yun nakabalot sa kamay. Kwento mo kasi kanina. May towel na nakaganon. Yung pala yung binabalot niya sa na towel, na andun pala yung ano, yung Conviction sa niya. armas niya. Yung sa akin naman, Bishop, naalala yung kwento ko sa inyo. Hindi ko alam na magpapakamatay na pala, tatalon na pala sa baywalk yung Oh, yan. babae. Maganda rin yan. Because of that Oo. discerning, na-preach mo yung gospel doon sa babaeng magpapakamatay. Wala akong idea na tatalon na pala siya noong time na yun. Nung time na yun, kasi baywalk ang pinaka-paborito kong pag Yan nga, galaan. share mo nga ng konti yan. Maganda yan eh. Tapos after na, ma-sharean mo siya. Wala lang, kinamusta ko lang. Sabi ko, anong gagawa mo rito? This oras na ng gabi baka meron akong matutulong sa'yo. Kasi nakita ko malungkot, umiiyak. Yung pala, meron siyang sakit, di ba? Oo, may sakit. Cancer. Pero ang dungis siya na. Una, ang dami, lumibot-libot yung usapan namin. Ang dami niyang problema, ganito. Tapos nung naririnig niya na nagsalita ng word of God, yun umiyak na. Yun, maya-maya, nung pinatanggap ko, pagkatapos nung Praise sabi niya, God. Hindi mo ba alam, kuya? Magpapakamatay Eto na siya. Tatalon na ako. Kasi nga sinasabi niya. Imagine mo yung discernment na yun, di ba? At hindi lang yun, di ba? Nadala mo pa sa church yan. Opo. At wala akong idea, Bishop, na yung babaeng yun, pagkatapos kong siyaran, umati ng church, hindi ko namukhaan, ang ganda. Gumanda, Oo, no? umati ng Samantalang church. gabi na magpapakamatay, ang dungis. Opo. Makita mo. Ilang araw na raw siya ron sa baywalk Grabe, Pagala-gala Kung hindi dahil sa discerning mo, sana mamamatay yun na walang pag-asa. Oo nga Ikaw po. talagang ginamit nun. Talaga, To God be the glory, opo. Totoo yun, no? Yan po yung May victoriously nangyayari learn to talagang discern ganyan. things. No, sa panahon po nito, dapat nadidiscern talaga natin. Ano ba yung kalooban ng Lord? Ba't niya inalaw tong pandemyang to? At marami pong dahilan kung bakit inalaw ng Lord, no? So, dito po natin tatapusin muna. Letter E. Expect deep and hidden things will be revealed to you. Ulitin ko po. Expect deep and hidden things will be revealed to you. Sabi sa verse 22, He reveals deep and hidden things, no? Imagine niyo po, sabi dito, pang-apat po, letter E, expect deep and hidden things will be revealed to you. God is an amazing God. He revealed hidden things. Di ba naalala ko yung isang pangako ng Lord? There will be a transferring of wealth from the wicked to the righteous. Di ba? But He will also reveal the wealth, no? The riches of the darkness, no? Even the riches of the darkness will be revealed to us. Naniniwala po ako, di ba? Maraming nire-reveal sa Pilipinas na yaman. Una, yung Aguasan Mars. Di ba? Yung natural gas natin dyan. Yung pong deuterium, no? Nasa atin ang pinakamalaking deposit ng deuterium sa buong mundo. Next, ang Russia sa atin. Pero kapag nagamit natin yan, ay grabe. Talagang naniniwala ako, yayaman ang Pilipinas ng gusto. Yan ang marami pong sinasabi. Binabasa ko po yung mga pinapanood ko sa YouTube, yung mga naniniwala sila na yayaman na bansa ngayong darating na siglo. Amen. At marami pong naniniwala na ang Pilipinas ay talagang yayaman. And I do believe, even in this pandemic time, yung mga bagay na natago nun, inihahayag ngayon. Imaginein mo, all over the Philippines, there is a development. Diba? Luzon, Visayas, in Mindanao. Kanina dumaan kami ni Kuya Zaldi doon sa Veterans Hospital. Ando na, sinisimula na yung yung subway. Napasin mo, Kuya Zaldi. Doon sa may Gulf side ng Veteran Hospital. Ando na yung yan kasi yung magiging istasyon ng subway. So, andun na. Ang laki nun. Andun na yung may mga gamit na ron. Dati naliligaw ko sa loob nun Veteran Hospital. Oo, laki-laki ng veterans. Dito sa gilid, makikita mo, naandyan yung magiging station, substation po. Subway ng Pilipinas. At ongoing din po yung ginagawang subway sa Mindanao. Sabi ng World Bank, in 2 years time, Philippines can fully recovered in this pandemia. In 2 years time. So maraming naniniwala ng Pilipino, Kung yung Pilipinas ay aangat. Kung yung ulit. China nga yumaman sa pandemic. Oo. Beri mo sa kanila lahat Diba? ng supply.
Di bale, Imagine. pagkatapos ng clinical trial sa Indonesia, yung Opo. Pabunan viral injection po, makikilala na rin sa buong mundo. So, that's na po tayo. Yes. Putulin po muna natin. So, Kuya Zaldi, final word. Bago tayo magpaalam. Okay. So, sa inyo dyan, thank you pa rin to sa ating mga live viewers natin na hanggang nagtsatsaga Amen. hanggang ngayon. There Salamat are po sa inyo. 14,000 viewers. Wow, praise God. Oo, na talagang andito talaga sila tulang sawa hanggang sa umpisa hanggang sa matapos. So thank you Amen. so much. Leonora Datu is watching. Wow! Ate Leonora! The Miss Wow. Universe. Ang daming comment pala dito ni Kuya Ed. Matthew 28:19, preach the gospel to all nations of the world and make them my disciples. Si Mami Linda, andito rin po. Hello po. Mami Linda Hello. Ochoa. God bless you. Kuya Jenal, final word. Yan po, mabuhay po. Medyo... Magsosolo ka sa Wednesday, ha? Opo. Oh. Medyo ini-imagine ko na yung senaryo pag ako na lang dito. Hindi, Yan. pero ganun pa man. God's willing Ando po. kami, nag-zoom kami. Oo, Pares naman tayong iisang espiritu kahit na magkakalayo tayo. Naniniwala May ko. mission lang. Hindi tayo naghihiwalay sa espiritu. Yan po. Salamat po muli sa inyong pakikiisa, pakikisama sa amin dito. Hindi po namin tinitingnan palagi kung gaano karami yung viewers. Ang Amen. tinitingnan namin kung gaano karami yung comments. Amen. Ibig sabihin, nandiyan kayo. Oh, man. Kasi nakikipag-engage po kayo. And we are so thankful. Andito po si DJ Rams. Yan, mamaya po yung mga ka-prayer warriors. Mga ka-prayer warriors Opo. po, handa na. Andyan rin po si Evangelist Art Recto. Yan At yung- saka si Evangelist Ami Recto. Nasa Yan taas yung- na The po. lady in red. Yan, Yan yung magpe-pray mga na masarap po kasama. kami mamaya sa aming prayer And fellowship. shout out prayer din kay gathering. Kuya Yuan. Nakita namin At kanina. nakita rin po natin si From Kuya Studio Yuan. One. Yan. The boy in white. Yes! Yahoo! Sino pa ba? Si Kuya, wala yata ngayon si ano, hindi ko nakita. Andyan ata Si Kuya Lawrence. Andyan ata rin. So, very thankful po kami. Napakahaba pa po nitong series natin, The Wind of Change. Ilang presidente pa lang yung binanggit ko ng Pilipinas? 4 pa lang. 16 po ang presidente ng Pilipinas, so may 12. Please, join with us kasi meron pong world history at Philippine history itong topic Amen. natin. The Wind of Change. So, hanggang sa susunod pong muli, ito po ang inyong mga lingkod, Kuya Janelo Zalum. And Kuya Saldi Carlos. And Bishop Laurie de Los Santos. Lagi pong nagsasabing, we love as one, we serve as one, we work as one, we win as one, and together as a nation, we heal as one. To God be all the glory. See you again God next is good. Tuesday, all the time. Amen. Glory to God. Thank you po sa lahat ng viewers natin. Maris Academy, good afternoon. Batch 89.